Yung mga ano naman, mahilig sa mga produktong lokal o gawa sa ating bansang Pilipinas, kakasinan naman, marami din. So, ngayong hapon, tayo ay magkakaroon ng debate hinggil sa paksang kailangan bang limitahan ang pag-angkat ng produkto mula sa ibang bansa. Sa likod ay meron tayong mga lupon ng inampalan na pinangunahan ni Ma'am Lucia Garvida, ang ating department head ng Filipino Department, si Ma'am Madedeños, ang ating SSC advisor, si Ma'am Dolores Escagera, ating English Department head. So, patawagin ko ang chairman ng debate ito na si Ms. Pia Ibanez para sa pagsimula ng ating nagdidebate ngayong hapon. Magandang hapon sa lahat. Nandito tayo ngayon upang matungayan ng isang petisyon, ang debate. Sa kanang banda natin makikita ang mga lumalaban sa sang-ayon na limitahan ang pag-aangkat ng mga produkto mula sa ibang bansa. At sa kaliwang bahagi naman natin makikita ang mga lumalaban sa di sang-ayon na limitahan ang pag-aangkat ng mga produkto mula sa ibang bansa. Ating kilalanin ang mga lumalaban sa sang-ayon. Kapag natawag ko na ang pangalan ninyo, maaari kayong tumayo. John Christian G. Juste, Kesa May Inuregas, Bani Andrea A. Ponteras, Andrea Samantha Sushen C. Ferrando, Faith Frances Margaret M. Rabia, at Denise Ann S. Verdera. Ngayon, atin rin kilalanin ang mga kumpanig sa isang ayon na limitahan ang pag-aangkat ng mga produkto mula sa ibang bansa. Kapag natawag ko na ang pangalan ninyo, maaari na kayong tumayo. Ivan Jean M. Acero, Ian Dave Ilananga, Joshua L. Hupay, Robert James H. Tulfiel, Jacob Emmanuel P. Barredo, at Mark Louis D. Taylara. Tandaan, maaari lamang magsalita ang speaker sa loob ng 2 minuto. Bilang respeto sa speaker, pakikunan ng inyong mga telepono kung nakapatay ito. Maraming salamat. Ngayon, ang tatalakayin natin ay kailangan bang limitahan ang pag-aangkat ng mga produkto mula sa ibang bansa? Kailangan o hindi kailangan? Ngayon, akin ang formal na idinideklara ang pagbubukas ng debating ito. Maaari na nating marinig ang panig ng pangkat ng sang-ayon. Magandang hapon sa inyong lahat, sa kaliwang panig at sa mga horado, sa ibinigay na paksa na kailangan bang limitahan ang pag-aangkat ng mga produkto mula sa ibang bansa. Oo, sang-ayon ako. Upang panatili ang kalusugan ng miyembro ng pamilya, dapat limitahan ang pag-aangkat ng mga produkto mula sa ibang bansa. Dahil maraming produkto ang pinabalik sa China gaya ng mga laruang pambata, damit, bag, sapatos, bola, lapis at iba pa. Dahil may mga halaw itong kemikal na posibleng makaapekto sa kalusugan ng mga bata. Maraming salamat. Ngayon, atin namang pakinggan ang panig ng pangkat ng sang-ayon. Magandang hapon sa lahat, sa manonood, sa kabilang panig at sa mga mahal. Mariin akong naniniwala na hindi dapat limitahan ang pag-aangkat ng kagamitan mula sa ibang bansa. Sapagkat kung lilimitahan natin ito, ay magkakaroon tayo ng kakulangan at kapupusan na siyang magiging dahilan ng pagtaas ng mga bilhin. Sa panahon na yun, hindi lahat ng mamamayan ay nakakabili ng matataas, mamahaling gamit at mga bilhin. Kung nilimitahan natin ang pag-aangkat, ay parang nililimitahan din natin ang posibilidad na mas lumago at umangat ang ekonomiya ng ating bansa. Huwag nating itanggi na maraming kagamitan na wala sa Pilipinas na siya sa ibang bansa lamang. Meron din isa pang magandang nagdudulot ang pag-aangkat natin. Ito ay ang magkakaroon natin ng koneksyon sa ibang bansa. Aminin man natin o hindi, ang ating bayan ay umaasa sa mga produkto at kagamitan mula sa ibang bansa upang mas lumago at lumaki ang ekonomiya. Maraming salamat. Maraming salamat. Ngayon, pakinggan naman natin ang panig ng pangkat ng sang-ayon. Oo, sang-ayon ako na dapat limitahan ang pag-angkat ng produkto mula sa ibang bansa dahil kapag tayo ay bumibili ng mga imported goods, sinusuportahan natin ang paggawa nito. Halimbawa, bumili ka ng Nutella, alam mong imported ito.
Sinusuportahan mo ba ang sarili nating produkto? Di ba hindi? Kaya dapat tayong bumili ng mga produktong Pilipino mismo ang gumawa at hindi imported. Maraming salamat. Maraming salamat. Ngayon, atin naman pakinggan ang panig na pangkat ng Isang Ayon. Kailangan natin hayaang pumasok ang mga produkto at huwag limitahan sa ating bansa dahil isa ito sa mga solusyon sa mga problema na kakulangan ng ating bansa. Kagaya ng pag-aangkat ng ating bansa ng iba't ibang kagamitan na kulang sa ating lipunan. Kagaya ng computer, sasakyan, cellphones, kagaya gamitan sa bahay, appliances, mga laruan, laptop at iba't iba pang gadgets. Dahil din sa pag-aangkat ay marami ang mga produkto na nabibili ng mga Pilipino na mas de kalidad at mas durable gamitin. Maraming salamat. Ngayon, atin pakinggan ang panig na pangkat ng Sang-Ayon. Oo, sang-ayon akong dapat limitahan ang pag-aangkat ng mga produkto mula sa ibang bansa dahil mas sinatangkilik natin ito kaysa sa produktong gawa ng Pilipino. Isa na rin sa dahilan ay para na rin natin tinulungang umunlad ang kanilang ekonomiya sa pamamagitan ng pagbili ng produktong imported. Maraming salamat. Maraming salamat. Ngayon, atin naman pakinggan ang panig na pangkat ng Sang-Ayon. Hindi dapat limitahan ang pag-aangkat ng mga produkto dahil mayroon tayong kakapusan at kakulangan sa ating mga produkto. Kagaya na lang ng langis na inaangkat natin sa bansang Saudi na ginagamit sa pagpagana ng ating mga sasakyan. At kung lilimitahan ang pag-aangkat ng langis, paano na ang ating transportasyon? Aangat ba ang ekonomiya? At ang isa pang dahilan kung bakit hindi limitahan ang pag-aangkat dahil ang ilang produkto na nanggaling sa Pinas ay hindi masyadong maganda ang kalidad. Di gaya sa ibang bansa na matibay at sobrang kalidad. At nang dahil din sa ating pag-aangkat, natutugunan natin ang ating mga kakulangan sa produkto. Maraming salamat. Ngayon, atin ang pakinggan ang panig na pangkat ng Sang-Ayon. Oo, sang-ayon ako kailangan limitahan ang pag-angkat ng produkto mula sa ibang bansa. Dahil ang pagtangkilik ng mga produkto na galing sa ibang bansa ay nangangahulugan ng walang pagmamalasakit sa bayan. Ang tunay na Pilipino ay dapat tumangkilik sa ating sariling produkto. Ang ilan sa mga halimbawa ng mga produkto pang-Pilipino ay ang mga pagkaing may sangkap Pinoy. Mga produktong tayo mismo ang gumagawa o ginagawa ng ating mga manggagawang Pilipino. Kung tatangkilikin natin ang sariling atin, abay syempre, matatawag tayong makabayan dahil nagmamalasakit tayo sa ating sariling produkto. Maraming salamat. Maraming salamat. Ngayon naman ay ating pakinggan ang panig na pangkat ng Sang-Ayon. Hindi ako sangayon sa sinabi ng limitahan. Dahil sa mga produktong pinapasok ng mga taga-ibang bansa sa bansang Pilipinas, unti-unting natatamasa ng ating bansa ang paglago at pagtaas ng ekonomiya. Halimbawa, teknolohiya mula sa bansang Hapon na halos pinauunlad ang ating bansa. At mga produkto mula sa Silang Asya katulad ng agrikultura na tumutulong paunlarin at palawakin ang supply nito. Mga yamang mineral na pinakuunlad ng infrastruktura at mga iba't iba pang produkto na napamahalan sa atin dahil sa patuloy na pagtatangkilik sa mga ito. Kaya't ang tanong, bakit kailangan natin limitahan ang pagpasok ng mga produkto mula sa ibang bansa kung patuloy naman itong pinalalago ang ating ekonomiya? Sigurado ba tayong kaya ng umunlad ng ating bansa at makisabay sa mga bansang nakakaangat? Kaya dapat lang na ipagpatuloy natin ang pagtanggap ng mga produkto mula sa ibang bansa dahil ang importasyon ay mahalaga upang umunlad ang ating ekonomiya. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat. Ngayon, atin naman pakinggan ang panig na pangkat ng Sang-Ayon. Dapat talagang limitahan ang pag-angkat ng mga produkto mula sa ibang bansa dahil sa pagkalugi at pagsara ng mga lokal na kumpanya dito sa Pilipinas. Gaya halimbawa ng paggawaan ng tela dahil sa pag-angkat ng mga taga-China dito sa Pilipinas. Oo, marami nga ang mga nag-aangkat dito sa Pilipinas. Ngunit nakakasiguro pa tayo na bago ito. Minsan kasi mas pinipili natin yung nakakatipid tayo pero hindi natin alam kung bago ito o mas nakakabuti sa atin. Maraming salamat. Ngayon, atin naman pakinggan ang panig na pangkat ng Sang-Ayon. Salungat ako sa ideyang lilimitahan ang pag-aangkat ng produkto
mula sa ibang bansa, sapagkat sobrang nakakatulong ang mga imported products upang tumaas ang kalidad ng pamumuhay. Tulad na lang natin ito sa mga gadgets. Alam natin lahat na sa modernong panahon sobrang nakakatulong ang teknolohiya. Halimbawa, ang computer. Walang gumagawa ng ganitong teknolohiya sa ating bansa. At sa ganitong sitwasyon, may pag-asa bang umunlad ang ating bansa kung sa simpleng teknolohiya ay hindi tayo makasunod? Sa tingin ko hindi. Kailangan natin ang tulong ng ibang bansa upang makasunod sa mga bagong panahon at makalaban sa hamon ng globalisasyon. Maraming salamat. Maraming salamat. Ngayon naman ay atin din pakinggan ang panig na pangkat ng sang-ayon. Ang pagbili ng mga produkto mula sa ibang bansa ay pumapatay sa ating lokal na industriya. Halimbawa, merong dalawang tindahan. Ang isang tindahan ay malaki at ang isang tindahan ay maliit. Ang malaking tindahan ay nagbebenta ng mga imported products at ang maliit na tindahan ay nagbebenta ng mga produkto na galing sa ating bansa o may sangkap Pinoy. Kung patuloy mong tatangkilikin ang malaking tindahan, ano na lang sa palagay mo ang mangyayari sa maliit na tindahan na nagbebenta ng magagandang kalidad ng mga produkto? Kagaya lang din yan sa ating bansa. Kung patuloy nating tatangkilikin kung hindi natin limitahan ang pag-angkat ng mga produkto mula sa ibang bansa, unti-unting pumapatay ito sa ating lokal na industriya dahil patuloy nating tinatangkilik ang mga produkto nila. Maraming salamat. Ngayon naman ay ating pakinggan ang huling speaker ng panig ng pangkat ng sang-ayon. Hindi dapat limitahan ang pag-aangkat ng mga produkto mula sa ibang bansa dahil makakabili tayo ng mumurahing produkto, lalong-lalo na ngayon. Malapit na ang Pasko, kailangan nating makamura upang marami tayong makapabili at pabiling mga matrigalo. Kaya bibili tayo ng mga mumurahing produkto na makatipid tayo. Ngunit huwag din kaligtaan na sa pagbili ng mga murang produkto ay tingnan natin ang kalidad ng mga ito. Maraming salamat. Maraming salamat. Narinig na natin ang opinyon ng dalawang pangkat. Ngayon naman ay matutungayan natin ang tunggalian ng dalawang panig. Kung hindi limitahan ang pag-angkat ng produkto mula sa ibang bansa, makilala pa ba ang produkto ng mga Pilipino? Oo, dahil hindi naman puro tayo tanggap ng mga produkto nang walang ginagawa. Nagbibenta rin ang mga Pilipino ng mga produkto sa ibang bansa at doon binibenta. At dahil doon, nakikilala ang ating mga produkto at lumalago rin ang ating ekonomiya. Kung lilimitahan natin ang pag-aangkat, paano po pupunan ng ating bansa ang kakulangan sa mga mahalagang kagamitan? Hindi namin sinasabi na ipagbabawal na ang pag-aangkat ng mga produkto mula sa ibang bansa. Ang amin lang ay limitahan ito dahil mas natangkilik natin ang produktong imported kaysa sa produktong Pinoy. At mapupunan naman natin ang mga kakulangan ng produkto ng ating bansa dahil masisipag at madaling makahanap ng paraan ang mga manggagawang Pilipino. Hindi nila hahayaang magkulang ng mga produkto ang ating bansa. Gagawa sila ng paraan kung gusto nilang mas lalong umunlad ang ating ekonomiya. Kung hindi lilimitahan ang pag-angkat ng produkto, magkakaroon ba ng pagtaas sa employment rate ang ating bansa? Oo, dahil marami ng mga oportunidad o trabaho ang pwede pasukin ng mga Pilipino. Halimbawa, nag-angkat ang isang pabrika sa ating bansa ng mga materyales upang gumawa ng mga bagay. Dahil dito, maraming mga gawang Pilipino ang kinakailangan upang gumawa ng mga ito. At dahil dito, tataas ang employment rate o ang bilang ng mga taong may trabaho sa ating bansa. Bakit ba kailangan limitahan ang pag-aangkat ng ating bansa kung ang pag-aangkat din naman isa sa mga solusyon kung bakit lumalago ang ating ekonomiya? Dahil sa aking pagkakalam, ang mga Pilipino ay masisipag. Kung ganyan man lamang, ay pagsisikapan natin mga Pilipino na lumago ang ating ekonomiya nang hindi umaasa sa inaangkat na produkto ng ibang bansa. Ano ang mangyayari
mangyayari sa mga maliliit na negosyanteng Pilipino kung patuloy ang pag-angkat ng mga murang produkto mula sa ibang bansa? Dalawa ang posibilidad na mangyari sa kanila. Una, pwede silang malugi dahil ang kalaban nila ay mas kilala at mas dekalidad ang mga kagamitan. Pero maaari din naman silang umunlad kung sila mismo ang mag-aangkat sa ibang bansa. Dahil kung sila ang mag-aangkat, syempre mas makikilala ang mga kagamitan nila dahil alam ng mga mamimili na dekalidad ang mga kagamitan ito. Kung palagi tayo nag-aangkat ng mga produkto sa ibang bansa, paano na lang ang mga produkto nandito sa ating bansa? Depende na lang ba tayo lagi sa kanila? Paano kung kakapusin din sila? Marami tayong inaangkatan ng mga bansa, kaya't imposibleng lahat sila ay kakapusin. Ayon nga sa sinabi ko, paano kung lilimitahan ang pag-aangkat ng langis, paano na ang transportasyon? Simple lang naman ang sagot ko. Alam naman natin na mga Pilipino ay may malikhaing isipan. Agad silang hahanap o iisip ng mga paraan para mapadali ang pag-transport ng mga produkto. Marami din silang na-invento ng mga langis na pwedeng pamalit sa imported na langis. Isa na dito ang langis ng niyog. Kung lilimitahan natin ang pag-aangkat ng mga produkto mula sa ibang bansa, sigurado ba tayong kaya ng umunlad ng ating bansa kung umiiral ang kakapusan sa mga pangunahing produkto na halos sa ibang bansa ang umaangkat dito? Oo, dahil base nga sa sinabi ni Bunny na nilimitahan lang, hindi ipinagbabawal. Ang aangkatin lang natin ay ang mga pangunahing produkto at lilimitahan ang mga produkto na makikita lamang sa ating bansa kagaya ng damit at iba pa. Anong mangyayari sa ating bansa kung babagsak ang isang produkto, halimbawa ng tela, sa kadahilan ay lilimitahan ang pagpasok ng makinayang gumagawa ng tela na mula sa ibang bansa? Nagawa ng paraan ng mga Pilipino para makagawa ng mga madaling gamitin mga makinarya dahil sa pagkakaalam ko, ang mga Pilipino ay maparaan at nakakatulong din ito dahil mabibigyan na rin ng trabaho ang mga walang trabaho Pilipino. Kung sinabi ba natin imported products, makasisigurado ba tayong maganda ang kalidad nito? O, dahil alam naman natin lahat na mas eksperyensyado sa paggawa ng ibang bansa kung itutumbara natin sa mga produkto dito sa Pilipinas na napakadaling masira. Kung hindi lilimitahan ang pag-aangat ng produkto mula sa ibang bansa, ano ang mangyayari sa ating ekonomiya? Mas aangat ang antas ng ating ekonomiya dahil mas natapagpilik natin ang sariling atin. Narinig na natin ang tunggalian ng dalawang panig. Ngayon, ating tanungin ang ating mga manonood. Sino ang gusto magbigay ng kanyang opinyon kung saan siya papanig? Sa sang-ayon ba o sa di sang-ayon? Ating tanungin ang opinyon ni Michelle F. Cordero. Magandang hapon sa lahat. Sa aking opinyon, hindi ako sang-ayon na limitahan dahil sa itong pamamaraan ng pagmamahal at pagtulong sa ating bayan. At tama sila, maraming kakapusan ng ating bansa na ibang bansa ang nakakabigay. Maraming salamat. Maraming salamat. Atin rin pakinggan ang opinyon ni Lloyd Arlanson. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa aking opinyon ay kailangan talagang limitahan ang pag-angkat ng produkto mula sa ibang bansa. Dahil kung hindi ito lilimitahan, ay magdudulot ito ng masamang epekto sa ating ekonomiya. Maraming paggawaan o mga pabrika ang magsasara dahil sa pagkalugi ng kanilang mga produkto at mga negosyo. Pwede namang mag-angkat ng produkto mula sa ibang bansa, ngunit kailangan itong limitahan. Dahil kung hindi ito lilimitahan, ay matatakpan ang mga produkto ng mga Pinoy at imbis na tayo ang umunlad, ibang bansa ang makikinabang. Ang sa akin lamang ay huwag tayong maging dayuhan sa sarili nating bansa. Maraming salamat. Tanungin din natin si Mary Leslie Ann Sahuga. Sa aking opinyon, pumapanig ako sa di sang-ayon dahil may mga produkto na galing sa ibang bansa na matibay at durabling gamitin. Maraming salamat. Pakinggan din natin ang opinyon ni Rostom Tigno. Sa aking opinyon, pumapanig ako sa panig ng sang-ayon. Dapat limitahan ang pag-aangkat ng produkto sa ibang bansa dahil mas maiging tangkiligin natin ang gawang Pinoy na matatawag nating sariling atin. Ngayong
hapon ay ating tatawagin ang pinuno ng ating lupon ng Inampalal upang ihayag, i-anunsyo kung sino ang matanghaling nanalo sa dalawang panig. Ang sang-ayon ba o hindi sang-ayon? Tawagin po natin si Ginang Lucia Garvida. Magandang hapon sa inyong lahat. Bagamat kami nahirapan ng magbibigay ng hatol, doon kami bumabase sa mga katibayan at ang paghain ng mga rason kung papaano ito hihahain. Ang isang judge, ang kanyang hatol ay pantay, walang nakalalamang. At ang pangalawa naman ay walang nakalalamang, parehong magaling. Subalit ang isang judge ay nagsasabi na dapat di limitahan sapagkat sa pagpresenta ng kanilang katibayan, pagpresenta ng kanilang, kasi kasama nito ang boses, ang pagtaas, ang mga gestures natin kung paano ito papanigan, ang pabor ay nandoon sa di dapat limitahan. So, sa inyong lahat, magandang hapon at sana'y pagpalain kayo ng Diyos. Maraming salamat, ma'am. Ngayon, hinihiling ko po na pumunta ang mga kalahok sa gitna upang magkamayan. Hindi.